What are you doing here? Are you lost? Mukhang nawawala ka. May kasama ka ba ngayon? Tanong niya sa batang naatrasan niya. May kasama po ako, sir. Kasama ko po ang mami ko. Is that so? Who is your mom? Where is she? Bago pa man makasagot ang batang kaharap niya, narinig niya ang familiar na boses na iyon na matagal niya na ring hindi napakinggan. Agad na na-estatwa si Rel sa pagkakaluhod niya nang makita niyang dating nobyo na ngayon ay palapit sa direksyon nila. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. May mga pagkakataong dumarating sa punto na nakakapag-isip tayo ng mga bagay na sa tingin natin ay totoo. Yung tipong lahat ng mga negatibong iniisip mo sa ibang tao ay totoo. Na kahit na ikaw itong nasa mali, sa paningin mo ay tama pa rin lahat ng ginagawa mo. Minsan sa buhay natin ay hindi natin maiiwasang magkaroon ng maling akala sa mga taong nakakasama natin sa isang lugar na masama sila at mali ang ginagawa nila sa mga mata mo. Ang sabi nga nila ay maraming tao ngayon ang napapahamak ng dahil sa maling akala. Paano mo nga bang masasabi kung nagsasabi ng totoong taong kaharap mo? Paano mo papatunayan sa sarili mong tama sila at ikaw itong mali? At paano kung nagsasabi sila ng totoo? Anong gagawin mo? May mga tanong pa ba kayo regarding sa kwentong binasa natin ngayong araw? Nakangiting tanong ni Vina sa mga estudyante niya ngayon ay walang ibang ginagawa kung hindi makinig sa lahat ng mga sinasabi niya. Nagtatrabaho siya bilang isang preschool teacher sa pampublikong paaralan sa bayan nila. Bata pa lang ay pinangarap niya ng maging isang guro, kaya naman importante para sa kanyang profesyong ito. Gagawin niyang lahat ng makakaya niya para lang hindi masirang profesyong hinahawakan niya ngayon, kahit ano pang mangyari. Wala na po, teacher, sagot ng maito sa kanya. Nakangiti niyang sinaradong maliit na librong hawak niya bago siya tumayo mula sa kinaupuan at lumingon sa kabuuan ng maliit na classroom na iyon. Sa classroom na nagsilbing pangalawang tahanan na ng buhay niya. Okay, sagot niya bago bumuntong hininga at muling umiti. Mukhang dito na magtatapos ang pagtitipon natin ngayong araw. Dagdag pa niya. Class dismissed. May ngiti sa mga labi ng mga bata nang sandaling ihanda nila ang kanilang gamit sa pag-alis. Mula sa mesa niya ay may ngiti sa labi niya nang pinapanood niya ang mga maliliit na bata na ngayon ay walang ibang ginawa kundi ang tahimik na magpaalam sa kanya at tuluyan nang lumabas. Nang sandaling siya lang ang natira sa maliit na silid na iyon, wala siyang ibang nagawa kundi bumuntong hininga at nagdesisyon nang ayusin lahat ng gamit na nasa mesa niya. Wow! Usal ng isang familiar na boses sa damba ng pintuan na hindi niya pinalingan ng tingin. Tapos ka na ba? Nakangiti siyang tumango rito kaya walang ibang nagawa si Rebecca kundi pumasok sa loob habang pinagmamasdan ng maayos na silid ng kaibigan niya. Buti pa tong advisory class mo. Puro behave. Yung mga inaalagaan ko, sobrang lilikot. Hindi man lang marunong maglinis bago umalis. Aniya bago siya bumaling sa kaibigan na ngayon ay abala pa rin sa pagliligpit ng mga gamit niya. Alam mo, iba rin ang bilib ko sa'yo. Ikaw ang nakilala kong preschool teacher na bigay todo sa pagtatrabaho. Hindi na rin ako magtataka kung sakali mang mag-offer sila ng mas mataas na posisyon sa'yo. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Vina kundi ngumiti sa kanya nang maalala kung ano nga bang dahilan sa kung bakit niya sinugod sa klase nito ang kaibigan. Doon lang napatayo ng tuwid si Rebecca at ngumuso na lang sa harap nito. Nga pala, aayain sana kitang kumain sa labas pero mukhang may nauna na sa akin. Saan ito bago siya ito pabirong kinurot sa bewang. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Vina kung hindi ang kunot nung bumaling ng tingin sa kanya. Anong sinasabi mo? Nandiyan sa labas ng nobyo mo. Kanina pa yata naghihintay sa'yo. Saan dito? Bago siya nito muling kinurot sa tagiliran. Dani mo nang aasar pa. Dahilan upang bahagya pang pumula ang mukha niya sa kahiyan. Ako nang bahalang mag-ayos dyan, Vina. Huwag mo nang paghintayin ang boyfriend mo roon. Mukhang pinagpipiyastahan na rin ng mga nanay at mga katulong na naghihintay roon sa waiting area. Dagdag pa nitong biro. O siya, sige. Ikaw nang bahala rito Sad na lang ni Vina bago siya nagdesisyong lumabas. Sa pagmamadali ay muntik pa siyang matalisod sa sahig. Mabuti na lamang at walang masyadong tao sa pathway na dinaanan niya. Kaya naman kahit na papaano ay
Iligtas siya nito sa posibleng kahiyan. Nang natanaw niya si Ryle na nakatayo roon sa gilid ng garden, doon siya nagdesisyong dumiretso sa direksyon nito. May dala itong mga bulaklak para sa kanya. Nakangiti pa ito nang ibigay nito sa kanyang bulaklak. Kaya naman agad pang namulang kabuuan ng mukha ni Vina sa kahiyan para sa kanilang dalawa. Maraming mga babaeng nakasaksi sa kung paano niyang sinalubong ng ngiti si Ryle. Kaya naman ang ilan sa kanila ay walang ibang nagawa kundi ang sumipol at mag-iwas ng tingin sa kanila. Hindi kasi nila alam na ang binatang pinapantasyahan lang nila kanina ay may nobya na pala. Hindi lang isang simpleng babae tulad nila. Maganda ito at talaga nga namang mataas ang tingin ng mga ito sa kanya dahil isa siyang guro sa paralang iyon. Kumusta ang araw? Tanong nito. Hindi pa man siya nakakasagot sa tanong nito ay mabilis na siya nitong hinatak sa kamay at humalik sa noon niya na bahagyang ikinapula ng mukha niya. Doon tila ba may narinig siyang tilig sa kung saan. Kaya naman bago pa man lamunin ng lupa ng dahil sa labis na kahiyan ay wala na siyang ibang nagawa kundi matawa dahil upang nakangiting umalis sa pagkakahalik sa noo niya ang nobyo niyang si Ryle. Mahirap ba? Tanong nito. Sakto lang, sagot ni Vina sa kanya. Enjoyable naman kahit medyo stress sa papalapit na intramural. Dagdag pa niya bago muling rumehestro sa alaala niya kung bakit nga ba nandito ang nobyo niya. Ikaw ba, Ryle? Ang akala ko ba may meeting ka ngayon? Bakit ka nandito? Ayaw mo ba? May bahid ng pagtatampong biro ni Ryle. Dahilan upang pabirong umismid sa kanya si Vina na ikinatao naman ito, hindi kalaunan. Dumiretso sila sa kotseng nakaparada sa kung saan bago siya nito pinagbuksan ng pintuan at magkasabay na ngang pumasok sa loob. Nang sandaling binuhay ni Ryle ang kotse, tsaka lamang niya sinagot ng tanong ng nobya. Maga ko lang tinapos ang lahat. Actually, may pupuntahan sana tayo. Gusto ko sanang itirit ka ng dinner ngayon, just like the old times. Alam mo na, naging busy rin kasi talaga ako nitong mga nakarang araw. Huminga siya ng malalim bago bumaling ng tingin sa nobya at ngumiti. Gusto ko lang talagang bumawi sa iyo, Vina. Hindi mo naman kailangang bumawi, Ryle. May ngiti sa labing saan ni Vina bago namumula ang mukhang nag-iwas ng tingin kay Ryle na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang pagmasdan ng bawat reaksyong nakikita niya sa mukha ng nobya. Para lang naman tayong naging busy nitong mga nakarang araw. Kung natatakot ka na baka magtatampo ako sa iyo, well, hindi mo na kailangang matakot dahil wala naman. Dagdag pa niya. Nang dahil sa sinabi ay walang ibang nagawa si Ryle kung hindi bahagyang matawa. Gwapo si Ryle at iyong nagustuhan ni Vina sa kanya. Maliban sa mukha niya ay maalaga rin ito sa kanya. Medyo magkasalungat ang habi nila sa buhay. Ngunit hindi naman iyon naging dahilan upang hindi sila magkasundo. Minsan ay nag-aaway silang dalawa pero hindi rin naman tumatagal ang away at inis nila sa isa't isa. Medyo mataas kasi ang pride ni Ryle kaya naman sa tuwing mag-aaway silang dalawa, minsan ay si Vina pang sumusuyo sa kanya para lamang maayos ang away at gulo sa pagitan nilang dalawa. Isa sa mga dahilan kung bakit sila madalas na mag-aaway ay ang madalas na pagsaselos ni Ryle. Wala yatang araw na hindi ito nagselos sa mga katrabaho ni Vina. Maganda kasi si Vina, kaya naman minsan ay habulin din siya ng mga manliligaw. Kahit ilang beses niya pang ipagtabuyan ang mga manliligaw niya, patuloy pa rin ito sa paghahabol sa kanya. Iyon din ang dahilan kung bakit madalas na nasasangkot sa gulo si Vina sa trabaho. May ibang nagsaselos sa kanya na hindi niya naman maiwasan. Kung kailangan niya lang na lumipat ng ibang school, gagawin niya. Para lamang maging tahimik ang pag-aaral ng mga bata sa campus na ito. Yun din ang dahilan kung bakit wala siyang ibang kalapit na teachers sa trabaho maliban kay Rebecca. Sa katunayan nga'y, si Rebecca lang nakakaintindi sa kanya at alam na rin ito kung gaano kaseloso si Ryle at kung gaano ito kapossessive sa nobya niyang si Vina. Minsan ay hindi nagagawang kontrolin ni Ryle ang pagsiselos niya, lalo na kung ang pag-uusapan nilang dalaway ang tungkol sa dating nobyo ng nobya niya ngayon. Alam niya sa sarili niyang madali lang siya nitong maagaw mula sa kanya dahil aminin niya man o sa hindi, mukha namang mahal na mahal pa ni Vina hanggang ngayon ang dati nitong nobyo. Dinala ni Ryle si Vina sa isang malaking restaurant upang ipagdiwang ang karawan niya. Hindi magiging kumpleto ang araw niya nang hindi niya nasisilayan si Vina. Hindi rin magiging kumpleto ang karawan niya nang hindi sila nagkakasama. Kaya naman sa halip na mag-celebrate sa bahay, mas dinais na lang niyang ayahin itong mag-dinner sa isa sa mga paborito niyang restaurant sa bayan na iyon. Abala sila sa pag-uusap tungkol sa negosyo na naputo lang ng sandaling tumundog ang alarm sa reminder na sinat ni Vina sa cellphone niya.
Marahan niyang ibinaba ang mga kubyertos bago niya kinuha ang cellphone at agad na pinatay ang reminder na sinat niya roon. Wala namang ibang nagawa si Ryle kung hindi ang magduda habang nanatili pa rin nakatitig sa dalaga. Sino yan? It's just an alarm. Sagot ni Vina sa kanya at ang hindi makontento sa titig ng nobyo ay marahan niya itong ipinakita kay Ryle. See? Nag-reminder ka? Natatawang tanong ni Ryle na ikinangiwi naman ni Vina. Bakit? Marami kasi akong ginagawa and ayaw ko lang magtampo ka, so nag-reminder ka. Dagdag ni Ryle bago niya ibinaba ang mga kubyertos na hawak niya. If you really love me, automatic ko munang malalaman kung anong meron ngayon, Vina. Hindi mo na kailangan ng alarm. Pag-aaway na naman ba natin to? Natatawang biro ni Vina na hindi niya naman ikinatinag. Come on, Ryle. Marami akong iniisip. Kabi-kabilang schedule sa school. Kung hindi ko gagawin ito, baka magalit ka sa akin. Hindi ganun katibay ang memorya ko when it comes to. Fine. Sagot ni Ryle sa kanya bago ito muling umayos sa pagkakaupo. Let's eat. Walang ibang nagawa si Vina kung hindi magtikom na lang ng bibig bago siya nagdesisyong umayos sa pagkakaupo. Pakiramdam niya ay tuluyang naglaho ang gutom niya kanina nang dahil lang sa alitang iyon. Madalas sila kong mag-away. Mabilis din namang nabibigyan ng solusyon. Hindi niya alam kung siya ba talagang problema o ang pagiging seloso lang talaga ni Ryle ang problema sa relasyon nilang dalawa. Ginulo ka pa ba ni Brian? Kasual na tanong ni Ryle na bahagyang ikinatigil ni Vina sa pagkain. Here we go again, damn it. Nitong mga nakaarang araw ay madalas siya kumbisitahin ni Brian sa klase nila. Kung hindi man siya nito maabutan sa klase ay dumidiretso ito sa opisina nila. Kaya naman minsan ay nakakaramdam na rin siya ng hiyan para rito. Lalo na sa tuwing may co-teacher siyang kasama sa department nila sa tuwing bumibisita ito sa kanya. Minsan ay nagdadala pa ito ng bulaklak sa kanya na tinanggap niya naman. Upang tuluyan na nga siya nitong lubayan. Hindi na rin siya magtataka pa kung sakali mang nakaabot na kay Ryle ang lahat ng ginagawa nito sa kanya sa tuwing wala siya sa pwesto nito. Hindi na. Kasual niya ring sagot. Hindi na rin naman nagsalita pa si Ryle. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi magbuga ng isang malalim na hininga. Madalas pagsilosa ni Ryle si Brian at hindi naman iyon lingid sa kalaman ni Vina. Sino nga bang hindi magsaselos kung wala pang 3 taon ng relasyon yung dalawa? 7 taon na naging relasyon ni Vina at Brian noon. Kaya naman isa yun sa mga bagay kung bakit madalas na makaramdam ng selos si Ryle. Pakiramdam niya ay makukuha ni Brian si Vina sa kanya sa oras na alisin niya ang mga mata niya sa dalaga. Hindi na rin siya kailanman magtataka pa kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-move on si Brian sa relasyon nilang dalawa ni Vina. Kung tutuusin nga ay si Ryle ang dahilan kung bakit tuluyang naghiwalay si Brian at Vina noon. Gustong gusto niya si Vina at kahit nobyo pa rin siya ni Brian nung mga panahong iyon, hindi pa rin siya nagdalawang isip na agawin si Vina mula kay Brian. Ganito na lang din ang takot niya ngayon dahil sa oras na magkamali siya, natitiyak niyang babalik si Vina kay Brian. At malugod din naman siyang tatanggapin ni Brian dahil kahit na may 3 taon na rin silang hiwalay, hanggang ngayon ay mahal na mahal niya pa rin ang dalaga. Ayaw niyang maagaw muli si Vina ng dati nitong nobyo, kaya naman ginagawa niya lahat ng makakaya niya para lang makuha ang atensyon ng nobyo niya sa nobyo nito dati. Kung kinakailangan nga lang na nakawin nito lahat ng meron si Brian, kahit na pagkatao pa nito, gagawin niya alang-alang sa pagmamahal niya para sa dalaga. Kanina ka pa tahimik, sabi ni Vina bago niya hinarap si Ryle na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lang. Siyang totoo, Ryle, may problema ka ba sa akin? Tinatanong pa ba iyan? Tanong ni Ryle bago niya hinubad ang necktie niya at nilagpasan ang dalaga. Naroroon sila ngayon sa penthouse ni Ryle upang doon ipagdiriwang ang karawan niya. Medyo strict ang mga magulang ni Vina kaya naman sa tuwing day off at hindi siya nito pinapayagang umalis. Wala itong ibang ginagawa kung hindi tumakas at dumiretso sa penthouse ni Ryle. May 3 taon niya rin itong ginagawa kaya naman hindi kalaunan ay ang mismo mga magulang niya rin ang sumuko sa tigas ng ulo ng kanilang anak. Ryle, malambing niyang tawag. Walang ibang nagawa si Ryle kung hindi ang magtikom ng bibig habang abala pa rin sa pagtatanggal ng coat na suot niya kanina. Abala na siya ngayon sa pagtatanggal ng cufflinks nang maramdaman niyang mahigpit na yakap ni Vina sa bewang niya. Walang ibang nagawa si Vina kung hindi ang isandal ang mukha niya sa likod ng binata habang si Ryle naman ay animong tuod na ngayon sa pwesto nilang dalawa.
Tungkol pa rin ba ito kay Brian? Tanong ni Vina na hindi niya kinibo. Siya na naman ba? Pagod ako ngayon, Vina. Usal niya sa mahinang boses, dahilan upang mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap ni Vina sa kanya. Huwag natin pag-usapan ng tungkol sa kanya ngayon. Birthday ko ngayon. Kaya please, huwag muna ngayon. Ilang segundo silang nanatili sa posisyong iyon nang sandaling tanggalin ni Ryle ang kamay ni Vina mula sa bewang niya. Tila ba mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Vina, ano bang kailangan kong gawin para ipakita sa'yo na wala na nga kami? Tanong ni Vina. This time, hindi na nagdalawang isip pa si Ryle na harapin ang dalaga. Natanggal tuloy ang pagkakayakap ni Vina sa kanya, kaya naman hindi na nito naiwasang mapanguso sa inasal ng binata sa harapan niya. Ryle, ano bang kailangan kong gawin para isipin mo na ikaw lang ang gusto ko? 3 taon na tayo magkarelasyon, Ryle. Pero bakit hanggang ngayon? Conscious ka pa rin. 7 taon kayong magkasama, Vina. Aniya bago ngumiti ng tipid sa kanya. Anong laban ko roon? Anong laban ng 3 taon sa 7 taon yung dalawa? Hindi sumagot si Vina sa kanya. Kaya naman walang ibang nagawa si Ryle, kung hindi ang magtikom na lang ng bibig bago muling tumalikod sa dalaga. Hindi niya pa man natatanggal ang necktie niya, ay muli naman siyang hinatak sa braso ni Vina upang sapilitan siya nitong iharap sa kanya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ryle, lalo na nang sandaling pumulupot ang braso ni Vina sa batok niya, dahilan upang mapayuko siya rito. Mas lalo lamang nanlaki ang mga mata niya nang tumangkayad ito sa harapan niya, at agad na sinalubong ng isang matamis na halik ang mga labi niya. Agad na pumungay ang mga mata niya, lalo na nang maramdaman niyang naglikot ang dila ni Vina sa labi niya. Doon tila ba nawalang kontrol sa sarili niya. Mabilis niyang hinawakan ang dalaga sa bewang at agad na binuhat upang maihiga sa kama. Nang dahil sa ginawa niya ay mabilis na naputol ang halikan nilang dalawa. Stop tempting me. Baka hindi mo magustuhan kung anong gagawin ko sa'yo, Vina. Namumuhay ang mata niyang saad. Nakangiting hinawakan ni Vina ang mga panga niya bago yung nakitang pagislap ng mga mata ng dalagang nakahiga ngayon sa kama. Please, Ryle, I want you. Saad niya bago siya umupo sa kama at muling sinugod ng halik ang binata na agad naman itong ginantihan. Noong mga panahong iyon ay doon lang napatunayan ni Vina na si Ryle ang gusto niyang makasama ng panghabang buhay. Alam niya sa sarili niya at sigurado siya si Ryle ang gusto niyang makasama ng panghabang buhay. Gusto niyang may kasal kay Ryle at gagawin niyang lahat ng makakaya niya para lang manatiling magandang relasyon nilang ito. Oo, maraming flaws at red flag si Ryle, ngunit hindi yun naging dahilan upang tuluyan niyang layuan ng binata. Alam niya at nasisiguro niyang magbabago pa si Ryle. Sa ngayon ay wala na siyang pakialam sa ugaling meron si Ryle. Ang importante para sa kanya ngayon, ang relasyon nilang dalawa. Relasyon na alam niyang titibay sa pagdaan ng panahon sa oras na maibigay niyang sarili niya sa binata. This is the best gift na natanggap ko. Saad ni Ryle bago siya ngumiti sa sarili. Nanatili lang ang yakap niya sa nobya, habang si Vina naman ay walang ibang nagawa kundi ang ngumiti pabalik sa kanya. Nakahiga siya ngayon sa matipunong bisig ng binata na ngayon ay nakayakap sa kanya. Kanina lang ay muntik na silang mag-away ng dahil lang sa selos na nararamdaman niya. Nagbago lang lahat ng dahil sa regalong inihandog ni Vina sa kanya kanina. Are you still sore? Tanong niya bago yumuko sa dalaga at ngumiti. Konti, sagot ni Vina sa kanya. Bahagyang natawa si Ryle, kaya naman walang ibang nagawa si Vina kung hindi ang ibaon ng mukha niya sa dibdib ng nobyo. Mula sa pwesto niya ay rinig na rinig niyang mabilis na pagtibok ng puso ni Ryle, kaya naman mas lalo lamang siyang napangiti sa sarili. Tila ba hindi pa rin sapat para kay Ryle ang distansya nilang dalawa, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa. Nahatakin palapit sa kanyang nobya. At nang muling maalala ang nangyari kanina, agad niyang hinalikan ang noon ni Vina na ikinangiti naman ito ng lihim. Mangako ka na kahit anong mangyari, hindi ka babalik sa kanya, Vina. Nang dahil sa narinig na pakiusap ng nobyo, ay kunot nung tumingala at ngumuso sa kanya si Vina. Patagal na kaming tapos, Ryle. Saad nito bago umalis sa pagkakayakap niya. Huwag mong sabihin. Aniya bago namimilog ang matang lumingon sa nobyo. Nagsasalos ka pa rin hanggang ngayon. Nang dahil sa narinig ay muling natawa si Ryle sa sinabi nito. Hindi mo ako masisisi, Vina. Aniya sa mahinahong boses pagkatapos ng nangyari sa kanilang dalawa. Tila ba pagkatapos ng assurance na ibinigay ni Vina sa kanya,
Mas lalo siyang naging kalmado, lalo na ngayon. Sadyang mahalang talaga kita. Muli niyang niyakap si Vina na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa kanya. Kung hindi pa man kita inagaw sa kanya, hindi ka pa mapapasakin. Dagdag niya pa. Nang dahil sa narinig mula sa nobyo ay walang ibang nagawa si Vina kung hindi ang sumimangot. Totoo na ang relasyon nilang dalawa ay resulta lang ng ginawang pamimilit sa kanya ni Ryle. Pero hindi ibig sabihin na inagaw siya ni Ryle kay Brian. Ibig nang sabihin nun ay mali ang ginawa nilang dalawa. Hindi niya mahal si Brian nang magkaroon silang dalawa ng relasyon ni Ryle. Kaya naman hindi niya alam kung tama ba ang salitang pang-aagaw sa sitwasyon na meron sila ngayon. Sa halip na sumagot sa sinabi ni Ryle ay walang ibang nagawa si Vina kung hindi ang manahimik. Hindi niya rin alam kung may masasabi ba siya pagkatapos ng narinig niya mula sa bibig ng nobyo niya. Nagpatuloy lang sa paghima si Ryle sa binti niya bago niya muling nilingon ang dalaga. Hanggang ngayon ba? Mahal mo pa rin ba siya? Tanong niya dahilan upang bahagyang matawa si Vina sa kanya at kunot noong bumaling ng tingin. Why are you laughing? Siguro mahal mo pa rin siya, no? Ikaw talaga. Singhal niya bago niya kinurot ang utong ni Ryle na ikinatawa nito. Tingin mo ba? Ibibigay ko sa iyong virginity ko kung hindi ako sigurado sa relasyon nating dalawa, Ryle? I love you. Sa'yo ko ibinigay ang lahat. Ibig sabihin, ikaw lang gusto ko at mamahalin ko ng ganito. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Ryle kung hindi mapapikit mula sa pagkakahiga bago muling hinigpitan ang pagkakayakap sa dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi mapanguso na lang. Sa tuwing naaalala niya ang tanong na iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot para sa kanilang dalawa. Ikaw lang mamahalin ko ng habang buhay, Ryle. Hindi ko isusuko sa iyo ang lahat kung hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Dagdag pa niyang paliwanag na pinakinggan lang ni Ryle. Yes, I used to love him. Pero lahat ng iyon, nakaraan na para sa aming dalawa. Ilang beses ko nang nilinaw sa kanya iyon sa tuwing bumibisita siya sa department namin. Pero hanggang ngayon, bumuntong hininga siya sa kawalan ng salita bago muling tumingala kay Ryle. Hanggang ngayon ba? Wala ka pa rin tiwala sa akin? Nang dahil sa narinig ay muling nagmulat ng mata si Ryle at lumingon sa dalagang niyayakap niya. May tiwala naman ako sa'yo bilang nobyo mo, Vina. Sagot niya rito bago lumungkot ang ngiti niya sa dalaga. Wala lang akong tiwala sa mga tao na kapaligid sa atin. Para bang ang hirap para sa akin magtiwala sa mga tao na kapaligid sa'yo. Alam mo, baka exaggerated ka lang. Biro ni Vina sa kanya. Gilan mo na kasing panunood ng drama. Hindi ako exaggerated, Vina. Sadyang wala lang talaga akong tiwala sa ex mo. Singhal ni Ryle sa kanya na ikinatawa niya na lang. Palagi ako nakakaramdam ng takot sa tuwing mababalitaan kong hanggang ngayon hindi ka pa rin niya tinatantanan. Natatakot ako na baka gawin kanya ulit sa akin. Natatakot ako na baka sumama ka pabalik sa kanya. Pili siyang huminga ng malalim at nag-iwas ng tingin ng bumaling si Vina sa kanya. Natatakot akong iwanan mo ako ulit. Hindi mangyayari ang lahat ng iyon, okay? Paninigurado ni Vina sa kanya. Hindi ako maagaw ng kung sino. Sa'yo lang ako, okay? Aniya bago siya umayos ng pagkakahiga at muling yumakap sa binata. Alam mo, tigilan na natin pag-usap tungkol dito. Kahit na kailan, huwag mo na siyang ipapasok sa usapan nating dalawa. This is your birthday. Dapat nagsiselebrate tayo. Hindi dapat ganito na binabalik-balikan lahat ng nangyari sa nakaraan nating tatlo. Aniya, where are you going? Tanong ni Ryle na magdesisyon si Vina na umalis mula sa pagkakahiga. You're leaving? Ipagluluto kita. Ayaw ko sa luto mo. Excuse me? Taas kilay na sambit ni Vina dahilan upang bahagya pang matawa si Ryle. Muli niyang hinila sa braso si Vina dahilan upang mapadaba ito sa dibdib niya. Agad na namulang mukha ni Vina lalo na nang ngumiti ng pilyo si Ryle sa kanya. I don't want you go, but I want you. You're my favorite dish, Vina. Said ni Ryle bago niya muling hiniga sa kama ang dalaga at muling hinalikan. Sa mga sumunod na araw ay tila ba naging payapa naman ang lahat. Madalas kong bubisita si Ryle sa kanya. Sa dalas na pagbisita niya sa dalaga, ni minsan ay hindi man lang nag-cross ang landas nilang dalawa ni Brian sa eskwelahan.
Palagi niya itong hindi naaabutan kaya naman minsan ay napipiko na lang siya. Hindi niya alam kung sadyang duwag lang ba talaga si Brian. O baka naman sinasadya niya talagang magmadali-dali tapos na ang paggugulo niya kay Vina para sa araw na iyon. Ma'am, bibisita po kayo. Said ng janitress na napadaan sa classroom nila. Nakangiti siyang nagpaalam sa mga estudyante niya bago siya nagtungo sa damba ng pintuan kung nasaan ang janitress na tumawag sa kanya. Sino raw? Kunot noon niyang tanong. Ngumuwi sa kanyang matandang babae bago nagkibit ng balikat. Yung dati niya pong maliligaw. Sagot nito sa kanya na ikinahinga niya na lang ng malalim. Pakisabi sa kanya busy ako. Aniya bago siya umismid sa sarili at muling nagpatuloy sa pagtuturo sa mga bata. Halos araw-araw kong guluhin siya ni Brian. Kaya naman minsan ay napipiko na rin siya. Hindi niya rin may pagkakailan na tila ba. Naapektuhan na nito ang trabaho niya kaya naman hindi niya rin maiwasang makaramdam ng galit at inis para sa dati niyang nobyo. Ma'am, may delivery po kayo. Said ng babae nagdi-deliver ng pizza bago nito inilapag sa mesa ng gurong naroroon ang kaunang mga pizza na dala niya. Pakipirmahan na lang po nitong form. Kanino galing? Bryant Mendoza po. Sagot ng delivery girl. Nang matapos siya sa pagpirma sa form na ito ay muli niyang ibinigay pabalik sa delivery girl ang pizza na inilapag nito sa mesa niya. Ma'am, sa inyo po ito. Yeah, natatawa niyang sambit bago siya napakamot sa ulo. Iuwi mo sa family mo o kung gusto mo, paghati-hatian niyo na lang na makasama niyo sa trabaho. Pero, kumain na kasi ako. Sagot niya rito na hindi kalaunan ay marahan naman itong tinanguan. Baka kasi hindi ko na rin magalaw yan since diet ako ngayon. Sa halip na masayang, iuwi mo na lang sa pamilya mo. Dagdag niya pa. Walang ibang nagawa si delivery girl kung hindi ang ngumiti sa kanya. Bago ito nagdesisyong tanggapin ang mga kaon na iniabot ni Vina sa kanya. Ibibigay ko na lang po sa mga kaibigan ko na naririyan sa labas. Sad nito na ikinangiti niya na lang. Thank you ma'am, pagpalain nawa kayo. Dagdag pa nito. Bago siya nito nakangiting tinalikuran. Sa tuwing magpapadala si Brian ng mga pagkain o regalo para sa kanya, hindi na nagdadalawang isip pa si Vina na ibalik ito sa kanya. Minsan ay ipinapamigay niya ito sa mga janitors na napapadpad doon sa building nila. Kaya naman lubos-lubos din ang pasasalamat sa kanya ng mga janitors na nakatanggap ng pagkain galing sa kanya. Dako, maraming salamat sa iyo, Iha. Sad ng matandang lalaki na binigyan niya ng pagkain. Ang sandaling dumaan ng janitor na yan sa direksyon na pinagtataguan ni Brian. Agad na nangunot ang noo niya nang makita niyang pagkain dala nito. Maraming beses niyang nasasaksihan kung paano ipinamimigay ni Vina sa ibang tao ang lahat ng pagkain ibinibigay niya para sa dalaga. Sa maraming beses niyang ipinagsawalang bahala ang tungkol sa ginagawa nito. Tila ba ngayon lang siya napuno sa ginagawa sa kanya ng dalaga. Nakita niya si Vina na ngayon ay nakangiwing tinapon sa bin ang nararoon sa pathway. Ang mga pagkain ipinapadala niya para sana rito. Tila ba namula ang kabuuan ng mukha niya nang dahil sa labis na galit. What the hell are you doing, Vina? Singhal niya. Mabilis na napatalo ng dahil sa labis na gulat si Vina. Bago siya nagdesisyong takpan ng bin na pinagtapunan ng mga pagkain galing kay Brian. Bumaba ang tingin ni Brian sa takip ng bin na naroroon. Bago siya hindi makapaniwalang napangisisan na saksihan. Brian, hindi ko alam na nandito ka. Ngayon nalaman mo na? Nagsisisi ka ba? Singal niya bago siya lumapit sa dalaga na ikinatras naman ito sa kinatatayuan. Vina, gaano ba kahirap para sa yung tumanggap ng pagkain galing sa akin? Brian, mali ang lahat ng ito. At sa tingin mo, lahat ng ginagawa mo sa akin ngayon tama? Singhal ni Brian sa kanya. Bago niya sintok ang takip ng bin na naroroon na ikinatalo niya sa gulat. Vina, Diyos ko, kailan ba naging makitid ang utak mo? Binibili ko para sa iyo iyon, hindi para ipamigay mo sa ibang tao. Walang ibang nagawa si Vina kung hindi mag-iwas ng tingin, lalo na nang masaksihan niya kung gaano namulang mukha ni Brian nang dahil sa labis na galit sa ginawa niya. Totoong ipinamimigay niya sa ibang taong lahat ng ibinibigay niya para sa kanya. Ang totoo, may masama ba sa ginagawa niyang gayong may ibang nakikinabang sa mga pagkain ibinibigay niya para rito? Hindi naman niya pwedeng hayaan na lang na mabulok ang lahat ng ibinibigay niya para rito. Nang walang nakikinabang,
Hindi naman siya makasarili. Tulad ng inakala sa kanya noon ng dati niyang nobyo. Kaya naman hindi niya matukoy ang dahilan sa kung bakit nga ba nagagalit si Brian sa ginagawa niya ngayon. Talagang binibigay mo na lang sa kung kani-kanino lahat ng bagay na ipinamimigay ko sa'yo, ha? Galit pang sambit. Seryoso ka ba talaga? Brian, ayoko ng gulo. Mukha ba akong naghahanap ng gulo? Naghahanap ako ng kasagutan, Vina. Hindi mo ba talaga makita ang effort ko para sa'yo? Saan niya bago ulit-ulit na sumihan sa harapan ng dating nobya? Sarili kong perang pinambibili ko roon. Bakit ba hindi mo maintindihan ang bagay na iyon? Brian, baka may makakita sa atin dito. Si Ryle ba? Natatawang tanong ni Brian, dahilan upang lihim na mapamura si Vina sa harap niya. Si Ryle ba ang dahilan kung bakit mo ginagawa sa akin ang bagay na iyon? Brian, stop this petty argument. Petty? Fuck. Natatawa niyang singhal bago niyang sinapo ang sariling noo. So siya nga, si Ryle. Hindi ka ganyan, Vina. Ano bang nangyayari sa'yo? Bahagya siyang umatras mula sa kinatatayuan, kaya man sinamatalan ni Vina ang pagkakataong iyon para makahinga ng malalim. Tila ba palagi na lang siyang napupupo sa tuwing naririto si Brian sa paligid niya. Ang dating tahanan na ngayon ay tila ba pasakit para sa kanya ngayon. Kay Brian niya natutong mangarap, ngunit hindi niya maitatangging. Si Ryle ang nagturo sa kanya na gawin ang lahat ng makakaya niya para lang maabot ang pangarap na iyon. Si Brian ang naging kasama niya nung una, pero sa ngayon si Ryle ang kasama niya. Natitiyak din si Ryle ang bubuo ng pamilyang pinapangarap niya lang noon. Bakit siya magsisettle sa lalaking tulad ni Brian na animong walang pangarap sa buhay nung una pa lang? Sabihin mo nga sa akin, Vina, siya bang may utos sa'yo na tanggihan lahat ng regalong ibinibigay ko sa'yo? Napupunyo niyang saad na hindi naman sinagot ni Vina, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang sa kinatatayuan niya. Hindi ko alam na magpapagamit ka sa hayop na iyon, Vina. Mahal ko siya, Brian. Binibrainwash ka niya, Vina. Sigaw ni Brian na umalingaw sa buong pathway na halos ikinatalon ni Vina nang dahil sa labis na gulat. Tangina, niloloko ka na. Hindi ka pa rin makaramdam? Vina, hindi ganito ang pagmamahal. Kinokontrol ka niya. Binibrainwash ka niya. Will you please lower your voice? Singhal ni Vina sa kanya na tinawanan niya na lang. Nakakaistorbo ka na, Brian. Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin sa'yo? Natapos na nga tayong dalawa. Hindi na kita mahal. Si Ryle ang mahal ko ngayon. Kaya mo nagawang mag-cheat sa ating dalawa. Tugtong ni Brian na bahagya niyang ikinatigil. Pinagpalit mo ako sa gagong iyon habang tayo pa, Vina. Hindi ka ba natatakot sa karma sa ginagawa mo? Sarcastic ko siyang natawa nang makita ang reaksyon ng dating nobya. Bakit niya inutos sa'yo yun? Dahil natatakot pa siya na maagaw kita sa kanya? Walang ibang nagawa si Vina kung hindang matulala na lang at nang marinig ang tawa ni Brian sa harap niya. Wala na siyang ibang nagawa kung hindang magbaba ng tingin. Pakiramdam niya tuloy ay inaapoy siya sa harap ni Brian ng dahil sa galit na mababakas sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya at sa kahiyang naramdaman niya ngayon habang nakatayo siya sa harap nito. Cheating? Paano mo bang masasabing cheating ang ginawa mo kung hindi mo mahal ang isang taong nakatali sa'yo? Cheating bang matatawag iyon kung niligtas mo lang ang sarili mo sa kamay ng taong wala nang magandang naidulot sa mental health mo? Cheating bang masasabi kung niligtas mo lang ang sarili mo? Cheating bang masasabi kung nagmahal ka lang naman ng totoo? Muling sinapo ni Brian ang ulo niya bago nagdesisyong lumapit kay Vina. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng dalaga habang si Vina naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang iiwas ito. Sorry kung nagtaas ako ng boses sa'yo. Hindi ko lang alam kung anong i-react ko. Aniya bago siya huminga ng malalim. At doon na nga lang tuluyang lumandas ang mainit na luha sa gilid ng mga mata niya. Vina, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ano bang mayroon siya na wala ako? Nagkulang ba ako sa'yo? May pagkukulang ba ako sa'yo? Please, Vina. Sabihin mo sa akin kung anong mali ko. Pera? Pera, Vina? May pera na ako ngayon. Oras? Kaya kong ibigay sa'yo yun ngayon. Anong mayroon siya na wala ako, Vina? Araw-araw kitang pinipili noon.
Pero bakit hindi mo ako magawang piliin ngayon, Vina? Dahan-dahan siyang lumuhod sa kinatatayuan niya. Dahilan upang mapabuntong hininga na lang si Vina sa kinikilos ni Brian ngayon sa harap niya. Sa totoo lang ay, wala naman talagang mali kay Brian. Naging okay naman ang relasyon nilang dalawa noon. Siguro nga ay, baka sa puso niya ngayon ang nagdesisyon para sa kanya. Ang sigaw ng utak niya ay si Brian. Pero paano ang puso niyang si Ryle ang tinitibok ngayon? Natigil sa paglalakad ang isang co-teacher na naroroon nang makita niyang dalawang nag-uusap sa malayo. Na halip na umiwas sa eksenang iyon ay, wala itong ibang nagawa. Kung hindi ang magtago sa gilid upang lihim na kumakuhanan ng litratong ginagawa ng dalawa mula sa malayo. Sira ng reputasyon mo ngayon, Vina. Sad ng gurong iyon bago ngumiti at umalis sa lugar na iyon. Bitbit ang ebidensyang nakuha niya. Mahal kita, Brian. Saan ni Vina? Dahilan upang bahagya pang magdingning ang mga mata ni Brian nang marinig ang linyang iyon. Pero, yung pagmamahal ko sa iyo ngayon, hindi na tulad ng pagmamahal ko sa iyo noon. Nagbabagong tibok ng puso ko, Brian. Mahal kita bilang kaibigan. Tulad noon, kaya ko ibalik ang pagkakaibigang meron tayo noon. Pero yung relasyon natin, hindi ko na pwedeng ibalik iyon, Brian. Mahal ko si Ryle, Brian. Lumoy siya sa harapan nito, lalo na nang magsimula itong humagulhol sa pag-iyak. Mahal na mahal ko si Ryle at hindi ko kakayanin makipaghiwalay sa kanya ngayon. So you're choosing him. Malungkot siyang tumango dahilan upang muling tumayo si Brian mula sa pagkakaluhod at agad na nagpunas ng luha sa mga mata niya. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na lumod ako sa harap ng isang babae. Ang akala ko, lulod ako sa harap mo kapag inaya na kitang magpakasal. Hindi ko alam na lulod pala ako sa harap mo para magbakaawa na lang. Natatawa yan sambit na hindi naman sinagot ni Vina. Marahan itong tinanggal ang pagkakahawak ni Vina sa braso niya. Dahilan upang mas lalo lang manlabot ang mga binti ni Vina. Magsama kayong dalawa. Saad dito sa matigas na tono. Bago ito nagdesisyong umalis sa lugar na iyon. Walang ibang nagawa si Vina kung hindi mapaupo sa sahig na naroroon pagkatapos siyang iwanan ni Brian. Eksakto naman na napadaan doon si Rebecca. Kaya naman na makita niya si Brian na namumugto ang mga matang umalis sa lugar na iyon. Wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi dumiretso kay Vina. Vina? Si Brian iyon na. What happened? Tanong nito sa kanya habang niyuyugyug ang braso ng nakatulad lang si Vina. May ginawa ba siya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Vina kung hindi ang umiling sa kanya. Sa kabilang banda naman ay tila ba sunod-sunod ang naging problema sa kumpanya ng pamilya ni Ryle. Dahil nga siya ang kaisa-isang anak sa pamilya nila, siya lang inaasahan ng mga magulang niya na maglilid sa business na meron sila ngayon. Kabi-kabila rin ang deals na natatanggap niya abroad. Kaya naman kahit nagustuhin pa niyang bumisita at maglaan ng oras kay Vina, hindi niya rin magawa dahil sa kabi-kabilang tambak na trabaho. Here's your lunch. Padabog na inilagay ni Gail, ang kababata niyang nagtatrabaho bilang sekretarya niya. Sa mesa niyang isang paper bag na naglalaman ng mga pagkain in-order niya sa pababa. Wala namang ibang nagawa si Ryle kung hindi ang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya bago umismid sa dalaga na hindi naman ito nakita. Kanina ko pa kasi napapansin na hindi ka pa nagla-lunch. So binila na kita. Dagdag pa nito bago ngumiti sa kanya. Hope you like it. Wala ako sa mood na kumain. Putol niya rito na ikinangiwi naman ito. Kainin mo na lang iyan o kaya ipamigay mo sa wing na nasa labas. Busog ako. Huwag ka nang mag-abala pa na magdala ng food para sa akin. Alam mo, tinabig nito ang paper bag na sa mesa niya. Dahilan upang mas lalo lang kumunot ang noo ni Ryle sa kanya. Masyado mataas ang pride mo. Kakainin mo na lang iyan, Ryle. Ang dami mo pang arte. Gusto mo? Ipaghanda pa kita? Marami akong oras. Kumuha ito ng upuan at umupo sa gilid niya na mas lalong ikinataas ng kilay ni Ryle. Kung gusto mo, pwede ko namang nguyain ang lahat ng ito. Tapos ibubuga ka na lang sa bibig mo kapag naging pino na. Fuck off, Gail. Singhal ni Ryle sa kanya bago niya sinipa ang swivel chair na kinaupuan nito dahilan upang gumulong siya palayo sa binata na ikinalaki ng mga mata niya sa gulat. Bakit kaya hindi mo nalang subukang manahimik at nang matuwa ako sa'yo? Sarkastikong natawa sa kanyang dalaga bago ito nagdesisyong tumayo sa kinaupuan. Excuse me? Anong sinasabi mo? If I were you,
Hindi mo magugustuhan pang ulitin lahat ng sinabi ko sa'yo ngayon. Saad pa ni Ryle dahilan upang mamulang kabuuan ng mukha ni Gale nang dahil sa labis na inis sa sinabi sa kanya ni Ryle. Leave my office now. I fucking hate you. Singhal ni Gale bago siya desisyong umalis na nga ng tuluyan sa opisina niya. Tulad ni Vinay, may babae ring sunod sa nobyo niyang si Ryle. Sa totoo nga lang ay, marami rin namang nagkakanarapa sa kanya kahit na medyo masungit siya at mas madalas na wala sa samod. Kahit kasi nakakunot ang noo niya ay, kaya niya pa rin magpatili ng babae. Isa yun sa mga dahilan kung bakit gustong gusto siya ni Gale at handa niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para lang makuha ang atensyon ng lalaking gusto niya. Kahit na gumawa pa siya ng mga bagay na alam niyang pwedeng ikasira ng dalawa. May bahid ng ngiti sa labi ni Gale pagkatapos siyang bumisita sa beauty salon na madalas niyang puntahan sa tuwing off niya sa trabaho. Katatapos niya lang magpagawa ng manicure kaya naman, ganun na lang ang pag-iingat niya sa mga kukong kagagawa lang ng araw na iyon. Nang aksidente siyang bumangga sa lalaking nasa harapan niya, hindi niya napigilan ang sarili niyang mapahimutok sa galit. Tangina naman eh, hindi niya na nagawa pang isa boses lahat ng reklamo niya nang mahamukaan niya ang lalaking bumangga sa kanya sa mga oras na iyon. Walang ibang nagawa si Brian kung hindi ang kunot noon na lang nang bumaling ng tingin sa babae ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang nagngingiting tumitig sa kanya magmula ulo hanggang paa. You were the one who... Natatawang usal ng dalaga sa harapan niya dahilan upang bahagyang kumunot ang noo niya. Kilala kita. Ikaw yung ex ni Vina, hindi ba? Agad na umangat ang kilay ni Brian dahil sa narinig. So? Please, don't be rude. Natatawang usal ni Gale bago siya naglahad ng kamay sa lalaking kaharap niya. Alam ko na isa lang ang agenda natin sa buhay. I'm Gale, by the way. Aniya. Agad na kumunot ang noo ni Brian habang nakatitig sa nakalahad na kamay ng babae nasa harapan niya. Ilang segundo niya po muna itong pinagmasdan bago niya ito tuluyang tinanggap. Brian. Yeah, I know you. Natatawang sagot ni Gale sa kanya na muling ikinataas ng kilay niya. Yung pagkatapos gamitin ng 7 taon, tinapon na lang na parang basahan sa gilid ng daan. Excuse me? Natatawang tanong ni Brian sa kanya. Nakipagkilala ka ba para insultuhin ako? Na. Usal nito bago tumawa at ngumiti ng pagkatamis-tamis sa kanya. Actually, may offer ako sa'yo. Bahagyang kumunot ang noo ni Brian sa kanya. Kaya naman mas lalo lamang lumapad ang matamis na ngiti sa labi ni Gale. Offer na alam kong hinding-hindi mo matatanggihan. Nang mga sandaling iyon ay walang ibang nagawa ang dalawa kung hindi mag-usap tungkol sa mga planong namumuo sa isipan nilang dalawa. Nang dahil sa isang agenda, mabilis na nagkasundo ang dalawa. Isa lang ang mithiin nila sa buhay. At iyon nga ay ang paghiwalayin ang dalawa kahit na anong mangyari. At doon na nga tuluyang bumuo ang plano ang dalawa. Plano na alam nilang ikakasira ng relasyon ni Vina at ni Ryle. Kung kinakailangan nilang gawin ang lahat, gagawin nila para lang tuluyang mapaglayo ang loob ng dalawa sa isa't isa. At tuluyan na ring sirain ang matibay na relasyong meron sila sa isa't isa. Nang dahil sa sunod-sunod na trabaho ay hindi na rin kaano nakikipagkita si Ryle sa kanya ngayon. Minsan ay tumatawag naman ito pero hindi naman ito nakakalimutang mag-text sa kanya. Itong mga nakarang araw ay tila ba may namumuong konklusyon sa kanya. Pabago-bago na rin ang mood niya ngayon at hindi niya rin magawa pang kontrolin ang emosyon niya. Madalas nga silang magkaintindihan ni Rebecca kaya naman minsan ay nagkakapikunan pa silang dalawa. Bakit ba nagkakaganyan ka? Mahinang tanong ni Brian dahilan upang bahagyapang mapahikbi si Vina sa harapan niya. Look, I'm sorry, okay? Hindi ko naman intensyong magtaas ng boses. I mean, hindi naman ako nagtataas ng boses sa'yo, baby. Pino-point out ko lang ang hindi mo maintindihan sa sinabi ko kanina. So, parang sinasabi mo na tanga ako. What? No. Natatawang saan ni Ryle bago siya napakamot sa ulo ng dahil sa labis na pagkalito. Baby, hindi mo ako naiintindihan. Alam mo, mabuti pa, umalis ka na. Saad ni Vina bago siya nagdesisyong itulak ang lalaki palayo sa kanya. Hinataas na lang ng kilay ni Ryle nang dahil sa pagkalito. Alis, hindi kita kailangan dito. Umalis ka. Come on, baby. May problema ba tayong dalawa? Lumingon siya kay Vina na ngayon ay animong namamaga ang mga mata nang dahil sa labis na galit sa kanya. Wala. Sagot ni Vina sa kanya.
Pero magkakaroon tayo ng problema sa oras na hindi ka pa umalis ngayon. Dagdag pa niya bago niya tuluyang pinagsaraduhan ng pinto si Ryle. Sa mga sumunod na araw ay nagdesisyon siyang hindi pa muling tawagan ang numero ni Ryle. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba galit na galit siya kay Ryle kahit na wala naman itong ibang ginagawa sa kanya. Kahit na nakakaramdam siya ng galit para kay Ryle, hindi niya rin may pagkakailang na mimiss niya ang boses nito kahit na papaano. Posible ba iyon? Ayaw niya sa mukha nito, pero tila ba gustong-gusto niya ang boses nito. Bakit hindi siya tumatawag? Nakangusong tanong ni Vina sa sarili. Bago siya nagdesisyong bubuntong hininga at tinago na nga ang coat na suot niya. At ang telepono ngayon ay wala nang isang text mula sa nobyo niya. Talagang titiisin niya ako? Gago siya. Sa kabilang banda naman ay nagpatuloy lang si Ryle sa trabaho niya. Hindi niya rin kaanong tinatawagan si Vina ngayon dahil sa tuwing susubukan niyang tawagan ito, wala itong ibang ginagawa kung hindi ang babaan siya ng telepono. Hindi niya nga alam kung anong problema nilang dalawa sa isa't isa. Sa halip na makipag-away kay Vinay, nagdesisyon na lang siyang mag-focus sa trabaho. Dahil nga sa pagiging abala sa trabaho, minsan ay nakakaligtaan niya ng kumain sa tamang oras at iyon ang dahilan kung bakit madalas siyang nawawala sa konsentrasyon sa trabaho at mabilis na napapagod. Dahil nga sa ilang araw na rin siyang napupuyat ng dahil sa overtime, minsan ay nakakaramdam siya ng hilo. Iyon din ang nagiging dahilan kung bakit minsan ay madalas siyang nakakatulog sa loob ng opisina niya at nakakaligtaan niya rin padalhan ng mensahe si Vina na alam niyang naghihintay rin sa mga text niya ng araw rin iyon. Ryle? Natigil sa paglalakad si Gail nang pumasok siya sa opisina ng boss at agad na napahinto nang makita niyang tulog na tulog ito. Nakahilig ang leeg nito sa upuan habang nakatingala kaya naman hindi niiwasan ni Gail ang mapangisi bago siya lumapit sa upuan nito. It looks like pagod na pagod ka, sir. Mahina niyang bulong bago siya nagdesisyong magpatong ng makapal na lipstick sa labi niya at agad na dumiretso sa gawin nito upang lagyan ng marka ang kwelyo ng puti nitong suot. Tingnan ko lang kung hindi pa kayo magkahiwalay sa ginawa ko. Aniya bago gumising sa natutulog na binata. Namumuhay ang mga mata ni Ryle nang bumangon siya mula sa pagkakayuko sa mesa. Halos mapabalikwas din siya sa kinaupuan nang mapagtanto niyang 10:00 na ng gabi. Shit! Mura pa niya. Hindi niya alam kung anong uunahin niya. Ang mga trabahong iniwan niya na nakabalandra sa opisina o ang usapan nilang dalawa ni Vina na magkikita sa condo unit niya. Alam niyang magagalit ang mga magulang niya sa oras na malaman ng mga ito na napapabayaan niyang trabaho. Alam niya rin na magagalit si Vina dahil hindi siya sumipot sa usapan nila. Kaya naman hindi niya tuloy alam kung anong uunahin niya. Sa huli ay nagdesisyon siyang umalis sa opisina at magtungo na nga sa condo kung saan sila magkikita ni Vina. Malungkot ang mga mata ni Vina habang nakaupo siya sa mesang hinandaan niya ng pagkain. 10:00 na kasi, hindi niya alam kung nag-overtime ba talaga sa trabaho si Ryle o baka naman may iba itong ginagawa nang hindi niya nalalaman. Teka, tama nga bang mag-iisip siya ng ganun sa nobyo niya? Tama lang bang pag-isipan niya ng mali si Ryle? Gayong malaki rin naman ang tiwala niya rito. Magagawa nga bang mga liwa ni Ryle sa relasyon nilang dalawa? Kung alam niya namang mahal na mahal siya nito at hindi niya magagawa ang bagay na iyon sa kanya? Ginabi ka. Bungad agad ni Vina nang hindi na nagdesisyong magbihis si Ryle pagkagaling sa trabaho. Bakit ngayon ka lang? Agad na natigilan si Vina na makita niyang pulang lipstick sa gilid ng kwelyo ni Ryle. Hindi yun nakikita ni Ryle dahil nasa tagong parte iyon ng polo niya. Kaya naman sigurado siyang hindi pa yun nakikita ngayon ng binata. May babae siya? Marami kasi akong ginawa kanina so hindi ko inasahan na nakatulog ako. Aniya bago natawa nang makita niyang seryoso lang nakatitig sa kanya si Vina. Pasensya ka na. Alam ko na galit ka pa rin sa akin. Dapat nga thankful pa rin ako dahil kahit nagalit ka sa akin, nahanapan mo pa rin ng oras na makipagkita sa akin. Pasensya ka na. Sa susunod, agahan ko na lang. Mukhang napasarap ang tulog mo. Saan ni Vina bago nagdesisyong mag-iwas ng tingin sa kanya. Ikaw lang ba talaga? O may kasama ka? Ha? Ikaw lang ba? O may kasama kang natulog? Saan ni Vina dahilan upang bahagyapang natawa si Ryle sa harapan niya. Of course, ako lang mag-isa. Bakit mo na itanong iyan?
Tanong ni Ryle sa kanya dahilan upang namumula ang mukha niyang mag-iwas ng tingin. Vina, may problema ba? Why are you asking that all of a sudden? May problema ba? Wala. Sagot ni Vina sa kanya bago naghain ng plato. Kumain ka na. Ikaw? Sa bahay na ako kakain. Tipid na sagot ni Vina sa kanya. Dahil sa lamig sa boses nito ay hindi naiwasan ni Ryle ang magtaas ng kilay sa kanya. Dalawa ng platong nakahain sa mesa niya. Kaya naman ang sandaling kinuha yun ni Vina mula sa mesa. Dito na siya nakaramdam ng parang may mali. Walang ibang ginawa si Vina kung hindang ipaganda siya ng makakain. Marami siyang tinatanong sa nobya niya na sinagot naman ito. Sa malamig na tono nga lang. Hindi niya tuloy naiwasang makaramdam ng pagtataka. At kaba dahil paano kung may mali nga ba sa kanilang dalawa? May problema ba sa kanilang dalawa? Fuck. Singal niya nang lumingon siya sa salamin at ang pulang marka agad ng lipstick ang nakita niya. Tangina, saan galing ito? Gigil niyang sambit. Agad siyang namutla ng mapagtantong baka iyon nga ang dahilan sa kung bakit naging malamig ang tato ni Vina sa kanya kanina. Kaya naman bago pa man mahuli ang lahat, dali-dali niyang tinawagan ang numero nito. Halos mapahilamo siya sa mukha nang mapagtanto niyang hindi mo lang sinasagot ni Vina lahat ng tawag niya rito. Paano na iyan? Baka iniisip niya na may babae ako. Tinghal ni Ryle sa sarili habang ulit-ulit na tinatawagan ang numero ng nobya. Lumipas ang magdamag ay hindi man lang nito sinagot ang tawag niya. Kaya naman kinabukasan, sa halip na dumiretso sa opisina ay dumiretso na lang siya sa eskwelahan kung saan ito nagtatrabaho. Nagmamadali siya nagtungo sa classroom nito at nang mapagtantong wala roon ang dalaga. Hindi na siya nagdalong isipan na dumiretso sa pathway kung saan ito madalas maglagi. O Ryle? Gulat na tanong ni Rebecca na makita siya nitong nagmamadali sa paglalakad habang may hawak na bulaklak. Napadaan ka rito. Hinahanap ko si Vina. Nakita mo ba siya? Si Vina? Tanong nito na mabilis niyang tinanguan. Nasa garden sila ngayon. Kausap niya si Brian. It looks like may pinag-usapan silang importante ngayon. Brian? Siya nga. Sagot ni Rebecca sa kanya bago ngumiti sa kanya. May iwanan na kita. Patapos na rin sila yatang mag-usap. Puntahan mo na. Dagdag pa nito sa kanya. Walang ibang nagawa si Ryle, kundi ang nagmamadaling magtungo sa garden na tinutukoy ni Rebecca. Ang pagbabaka sakaling makita at makausap ng mapayapa ang dalagay. Agad na naglaho nang makita niya kung paano maghalikan ng dalawa sa tapat mismo ng garden naroroon. Kitang-kita niya kung paano gumanti ng halik si Vina sa halik ni Brian sa kanya. Kaya naman unti-unting nagunang ang mundo niya nang dahil sa nakita. Ito bang dahilan kung bakit hindi siya nito magawang sagutin kagabi? Ito bang dahilan kung bakit naging malambig ang trato nito sa kanya nitong mga nakaraang araw? So, totoo pala ang cheater ni si Vina na kilala ko noon. Saan ni Ryle bago niya tinapon ng bukay ng bulaklak sa kung saan. At mabilis na umalis sa lugar na iyon bago pa man dumaas-dos ang luha sa mga mata niya. Sobrang sakit para sa kanya nang nakita niya. Hindi niya alam kung talagang pinaglalaroan lang siya ng tadhana. Ipinaparamdam ba sa kanya ng tadhana kung anong nararamdaman ni Brian noon nang sandaling inagaw niya si Vina mula rito? Ganito bang nararamdaman niya noon nang sandaling hinalikan niya si Vina sa mismong harap ng nobyo niya noon? Sobrang sakit para sa kanya ng lahat. Kung man niya pa pala si Brian, bakit nanatili pa siya sa tabi nito? Pinaglalaroan lang nga ba siya ng dalawa? Nang marinig ang kaluskos mula sa kung saan ay mabilis na tinulak ni Vina si Brian mula sa kanya. Agad din ang laki ang mga mata niya nang makita niya si Ryle na naglalakad mula sa malayo. Mula sa pwesto niya ay nakita niyang bukay ng mga bulaklak na alam niyang para sana sa kanya. Break up with him. Isang mabigat na malakas na sampal ang iginawad niya kay Brian na halos magpagunaw sa sistema nito sa harapan niya. Halip na sigawan nito ay wala nang ibang nagawa si Vina kung hindang umalis sa harapan nito at habulin si Ryle na ngayon ay naglalakad na palayo sa direksyon nila. Ryle! Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad kaya naman kahit nahirapan ng dahil sa panghinay, mas lalo niya lang binilisan ang paglalakad hanggang sa tuluyan na ngang naabot ang braso nito at hinila upang makapag-usap silang dalawa. Ryle, please, listen to me. Ano pang kailangan kong marinig mula sa'yo, Vina? Ang mga kasinungalingan mo? Sarcastic ko nitong sambit bago nito tinabig ang kamay ng nobya sa braso niya. Hindi ako tanga, Vina. Kung gusto mo talagang hayop na iyon, bakit hindi siya pinili mo nung una pa lang? Yes, fucking love you.
Pero kapag sinabi mo sa akin tumigil ako, titigil ako. Ryle, nakakaintindi ako ng Tagalog, Vina. Hindi ako tanga. Sigaw nito sa kanya ni kinababa niya ng tingin. Kung gusto mo siya nung una pa lang, kung mahal mo siya, sana nung una pa lang sinabi mo na. Hindi kita pipilitin, Vina. Hindi ako mamimilit. Hindi ganito ang pagmamahal. Kung mahal mo siya, hindi kita pipiliting sumama sa akin. Kung talagang mahal mo siya, kahit masakit sa akin, papalayain kita. Ganun kita kamahal. Sana nung una pa lang, sinabi mo sa akin para hindi ako nagmumukhang tanga ng ganito sa harapan mo. Ubus na ako, Vina. Pero mas lalo mo lang akong inuubos sa ginawa mo ngayon. Ryle, makinig ka muna sa sasabihin ko. Nagkakamali ka ng intindi. Kaya ako magpaliwanag sa'yo. Bakit? Ano pang hindi ko naiintindihan? Na goodbye kiss yun? Natatawa ngunit may bahid ng sarkastiko nitong sambit na ikinababa ng tingin niya sa lupa. May mas malala pa ba doon, Vina? You're fucking cheating on me. Ryle, kinuha niyang kamay ng binata. Nabinawi naman nito dahilan upang bahagya pang malaglag ang panga niya sa lapis na gulat. Ryle, let me explain. Please, let me explain. We're done. Pital nitong sambit dahilan upang umagos ang luwas sa mga mata ni Vina. Ryle, please, no. I'm breaking up with you. Saad pa nito dahilan upang tuluyan na ngang napaupo sa sahig si Vina. Hindi man lang siya nito nagawang tapunan ng tingin. At sa halip na tulungan siya nitong tumayo ay wala itong ibang nagawa. Kung hindang lumakad palayo na mas lalo lang ikinaiyak ni Vina. Sa mga sumunod na araw ay walang ibang inatupag si Vina. Kung hindang palit-ulit na tawagan ang numero ni Ryle na hindi naman ito sinasagot. May mga pagkakataong babaeng sumasagot sa numero nito. Kaya naman doon na rin nagkaroon ng kutob si Vina na baka nga may babae ito sa opisina niya. Imposible namang gamitin ang sekretarya niyang numero niya. Gayong personal number niya ito. Si Sir Ryle po ba? Tanong ng babae na sa labi ng sandaling dumiretso siya rito nang nagkaroon siya ng leave ng araw ring iyon. May meeting po si Sir with Valderramas as of now. Mga hanggang anong oras kaya matatapos ang meeting nila ngayon? Hindi ko po sigurado, ma'am, since malaking deal ang tinatapos nila ngayon. Kamot ulo nitong sagot sa kanya na marahan niyang tinanguan. Kung gusto niyo po, pwede ko po kayong bigyan ng appointment o hindi naman po kaya bibigyan ko na lang kayo ng number ng sekretarya niya para siya nang mag-appoint ng date at oras ko kailan kayo pwedeng bumalik. Pwede ko ba siyang hintayin na lang dito sa lobby? Hindi ko kasi pwedeng patagalin ang concern ko sa kanya. Pwede naman po, ma'am. Pero po, hindi ko masasabi kung hanggang kailan ang meeting niya ngayon. Okay lang. Handa akong maghintay. Sagot niya rito bago siya nagdesisyong magtungo roon sa sofa sa lobby. Hindi niya alam kung ilang oras nga ba siya naghihintay sa lobby na iyon para lang makausap si Ryle. Hindi niya rin namalayan ang oras at nakatulog din siya sa upuang iyon. Namumungay pang mga mata niya ng sandaling. Bumalik siya sa information desk tulad ng nakagawian. Ang nakangiti agad na mukha ng babae sa front desk ang sumalubong sa kanya nang bumalik siya roon. Pasensya na po, ma'am, kung hindi ko na kayo ginising kanina. Ayos lang, sagot ni Vina sa kanya. Kamusta ang meeting? Tapos na ba? Yes, ma'am, ngiti nito sa kanya. Pwede na po kayong dumiretso sa opisina niya ngayon. Nagpasalamat lang siya dito. Bago siya nagdesisyong dumiretso na nga sa elevator na naroroon. Hindi na siya nagdalawang isip pa na kumatok sa opisina ni Ryle. Kaya naman ang sandaling buksan niya ang pintuan ng opisina nito. Ganun na lang ang gulat niya nang makita niyang isang babaeng nakapatok sa mga hita ni Ryle. Nakapulupot ang mga braso ng babae sa leeg ni Ryle, habang ang kamay naman ni Ryle ay gumagapang sa binti ng babaeng nakapatong sa kanya. Kung hindi pa manasagi ni Vina nang dahil sa gulat ang vase na naroroon, hindi pa mapuputol ang malalim na halikan ng dalawa. Ryle, nanginginig niyang sambit bago siya naluluhang bumalik sa babaeng nakangiti na ngayon sa kanya. Ryle, sino siya? Malagkit na lumingon si Gail kay Ryle na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindang tumitig kay Vina. Hindi niya alam kung bakit biglaan na lang siyang hinatak ni Ryle at pinaupo sa hita niya kanina. Yung sobrang pandidiri nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nang ginawa yun ni Ryle ay hindi na rin naman nagdalawang isip pa na makisabay sa gustong gawin ng binata sa kanya. Mauna na ako. Paalam niya bago siya nagtungo sa direksyon ni Vina at ngumiti ng nakakaloko. Nang sandali makalabas si Gail ay
Doon lang bumagsak ang mga luhang naipon sa mga mata ni Vina magmula pa kanina. Ryle, anong ibig sabihin nun? Tanong niya kasabay ng paghikbi habang nakaduro sa pintuan kung saan lumabas si Gale. Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan, Vina. What the hell are you doing here? Seryoso ka ba? Natatawang tanong sa kanya ni Vina. Hindi niya naman ikinatinag. Gumaganti ka ba? Hindi siya kumibo kaya naman walang ibang nagawa si Vina kung hindi lumapit sa kanya at agad siyang hinampas sa dibdib na hindi niya naman ikinatinag. Anong ibig sabihin nun? Are you cheating on me? Cheating? Natatawang tanong ni Ryle sa kanya na ikinasinghap ng puso niya. E ano naman ngayon kung nag-cheat ako sa'yo? We're done. We're fucking done. Break na tayong dalawa, hindi ba? Gusto mo bang ulit-ulitin ko sa iyon mismo, sa mukha mo? At ang matauhan ka sa mga ginagawa mo ngayon? Hindi ako kailanman pumayag sa desisyon mo, Ryle. So, kailangan ko pa palang hintayin ang desisyon mo, Vina. Ang galing mo rin eh, no? Ikaw na nga itong nag-cheat sa ating dalawa. Ako pang mag-a-adjust sa'yo? Ryle, pakinig ka muna sa akin. Wala na akong panahon para makinig sa'yo. Matigas at tila ba pital nitong sambit bago lumingon ng madilim sa kanya. We're fucking done. I'm quitting on you. Sa halip na makipagmatigasan kay Ryle, ay walang ibang nagawa si Vina kung hindi ang umiling habang patuloy sa pag-agos ng luha. Hindi kalaunan ay nagdesisyon na siyang tumakbo palabas ng opisina nito na ikinabuntong hininga na lang ni Ryle. I'm sorry for hurting you, Vina. Sabi ni Ryle bago niya pinindot ang intercom. You're fired, Gale Alcantara. Aniya sa intercom bago siya lumuhod sa sahig at doon umiyak. Sa mga sumunod na araw ay hindi na naging magandang pakiramdam ni Vina. Ni hindi malang siya dinatnan nitong nakaraan, kaya naman natitiyak niyang nagdadalang tao siya sa anak nilang dalawa ni Ryle. Mabilis siyang napasandal sa sahig ng comfort room, lalo na nang makita niyang 2 pulang linya sa pregnancy test na ginamit niya. Tuwang nararamdaman niya dahil sa wakas ay nagbungang pagmamahalan nilang dalawa ni Ryle. Pero hindi niya rin may pagkakailang. Nakakaramdam siya ng takot at pangamba dahil paano kung hindi ito matanggap ni Ryle? Hiwalay na silang dalawa ni Ryle. Paano kung sabihin nito na wala siyang pakialam at hindi niya masusuportahan ng bata? Anong mangyayari sa kanila kapag nagkataon? Buntis ka? Gulat na sambit ni Rebecca sa kabilang linya na ikinatikom na lang bibig niya. Paano iyon? Hindi ba't nasabi mo sa akin nung nakarang araw na hiwalay na kayong dalawa? Paano si Ryle? Alam niya na ba? Hindi ko alam kung kailangan ko ba bang sabihin sa kanya o ano. Of course, you need to. Duh. Sad dito na ikinayuwi niya na lang. Gago ba siya? Kung hindi niya pangangatawan na yung ginawa niya sa'yo? Kailangan niyong ikasal sa isa't isa. Hindi ka pwedeng magbuntis ng mag-isa. Teacher ka. Ano na lang sasabihin ng mga magulang ng batang tinuturuan mo kapag nalaman nilang nabuntis ka ng walang protection? Hindi ka magiging magandang ehemplo para sa mga bata. Nang dahil sa sinabi ni Rebecca ay hindi na nagdalawang isip pa si Vina na magdesisyon para sa kanilang dalawa ng anak niya. Hindi kalaunan ay nalaman ng mga magulang niya ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Kaya naman, ganun na lang din ang naging reaksyon ng mga ito sa naging reaksyon ni Rebecca. Kausapin mong lalaking iyan kung ayaw mong kami ng daddy mong kumausap sa gagong iyan. Giginit itong banta dahilan upang muling dumaloy ang panibagong luwas sa mga mata niya. Isipin mo lang iisipin ng ibang tao sa'yo, Vina. Teacher ka. Matas ang tingin ng ibang tao sa'yo. Kaya huwag mo namang sirain ang reputasyon mo sa kanila. Ano na lang isipin ng ibang tao? Na disgrasyada ka? Teacher ka. Kaya dapat alam mong tungkol sa bagay na iyan. Mahiya ka naman. Mga bata pang tinuturuan mo. Ano na lang isipin ng mga magulang nila kapag nalaman nilang disgrasyadang teacher na nagtuturo sa anak nila? Hindi ka ba nahihiya? Mama, huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko siya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, okay? Dapat lang. At dapat lang na magpakasal kayong dalawa agad. Dagdag pa nito, bago siya tuluyang pinatayan ng tawag. Ilang araw pa munang nag-ipon ng lakas ng loob si Vina bago siya nagdesisyong magtungo sa opisina ni Ryle. Hindi tulad ng una niyang pagbisita rito. Hindi na ganun ka-welcoming ang mukha ng babae nasa front desk na nakausap niya nung nakaraan. Oo, at nagagawa pa rin itong magpaka-professional sa harap niya. Pero hindi niya may tatangging. May nagbago sa pakikitungo nito sa kanya ngayon. Pasensya na po talaga, ma'am. Pero ang kahabi-habilin po kasi ni Sir Ryle, huwag na raw po kayong papasukin dito.
Sad nito dahil upang bahagyang bumagsak ang mga balikat niya nang dahil sa labis na dismaya kay Ryle. Si Ryle? Really? Pero, aniya bago niya pinigilan ang pagpatak ng luha sa gilid ng mata niya sa kabi-kabilang emosyon na nararamdaman nang dahil sa narinig. Importante kasi itong pinunta ko rito ngayon. Kailangan ko siyang makausap. Pasensya na po talaga, ma'am. Pero bawal po talaga. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Vina. Kung hindi ang nanghina na lang na napalingon sa elevator na naroroon sa gilid. Isa na lang natitira niyang pagkakataon upang makausap si Ryle. Kung kinakailangan niya makipagpantintero sa mga gwardyang nagbabantay roon, gagawin niya. Masabi niya lang kay Ryle na nagdadalang tao siya sa anak nilang dalawa ngayon. Nang sandaling bumukas ang elevator na naroroon, iyon ang ginamit ang pagkakataan ni Vina upang tumakbo patungo roon. Ma'am! Tawag ng babae sa front desk ng sandaling tumakbo siya patungo sa elevator na nakabukas. Security! Bago pa man makatawag ng gwardyang babae sa front desk, dali-dali na siyang nagtungo roon at mabilis na pinindot ang elevator na naroroon. Bago pa man siya mahabol ng mga gwardya ay sumarado na ang elevator kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang maghabol ng hininga. Nang bumukas ang elevator ay nagmamadali siyang nagtungo sa opisina ni Ryle ni hindi na rin siya nagdesisyon pang kumatok dahil wala na rin naman siyang pakialam kung makita niyang nakapatong ulit ang babae na iyon sa mga hita ni Ryle sa oras na pumasok siya. Fortunately, wala raw ng babae. Tanging seryosong mga mata na lang ni Ryle ang bumungad sa kanya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga. You're here again. We need to talk. Sa ni Vina sa kanya na hindi naman niya tinanguan. Bago pa man madagdagan ni Vina ang sasabihin niya, ay mabilis na bumukas ang pintuan ng opisina ni Ryle at inuluwa ang dalawang security na humabol sa kanya sa baba kanina. Sir, pasensya na po. Leave. Sa ni Ryle sa mga security guard na humabol sa kanya kanina. Ako nang bahala sa kanya. Nang dahil sa utos nito ay wala nang ibang nagawa pa ang dalawa kundi ang yumukos sa kanila. At agad nang siniradong pinto ng opisina niya, muling bumaling si Vina sa mesa ni Ryle ngayon. At tulad ng nakagawian, nanguhusgang mga mata ulit nito ang bumungad sa kanya. Anong sadya mo sa opisina ko, Vina? Buntis ako, Ryle. And? And? Natatawa niyang pagayos sa tono ni Ryle. Anong and? I'm pregnant. At ikaw ang man ang dinadala ko. Nang dahil sa naging tono niya ay walang ibang nagawa si Ryle kundi ang matawa. Doon tila ba gumuhit ang sakit sa dibdib ni Vina, lalo na nang mapagtanto niyang tila ba wala lang pakialam si Ryle sa anak nilang dalawa. Paano mo nasabing akin yan? Tanong nito na nagtunog insulto. Nagpabuntis ka ba sa dati mong nobyo pagkatapos ay ipapasambot mo sa akin ang responsibilidad na siya dapat ang umako? Ryle, this is our child. Your child. Aniyan na may diin sa bawat salita na ikinadurog ng puso ni Vina. Paano mong nasabing akin iyan? Wala akong anak sa'yo. At maski kailan, hindi ako magkakaroon ng anak sa'yo. Ryle, bakit? Natatawa niyang pagtanong bago humalukip-kip sa kinatatayuan niya. Sa dami ba namang lalaking ikinama mo, hindi mo na alam kung sino talaga ang nakabuntis sa'yo. Mabilis siyang nakatanggap ng malakas na sampan mula kay Vina na ikinaputok pa ng labi niya. Nang dinampi niyang daliri roon at nang makita niyang dugo sa gilid ng labi niya, agad siyang napangisi ng dahil sa gulat at pagkabighani. Talaga bang pinagbuhatan siya ng kamay nito? Kung alam ko lang na magiging ganyan ang isip mo sa akin, sana pala hindi na lang kita minahal. Naiiyak na sambit ni Vina dahilan upang muling sinalubong ni Ryle ang mga mata niya. Nagsisisi ako na minahal kita. Kung alam ko lang na katulad mong ipinalit ko kay Brian. Sana si Brian na lang ang pinili ko nung una pa lang. Punong-puno ng pagsisisi niyang sambit bago siya tumakbo palabas ng opisinang iyon. Walang ibang nagawa si Ryle kung hindi ang mapangisi bago siya humakbang patungo sa pintuan upang habulin sana ang dalaga. Gusto niyang takbuhin ang distansya nilang dalawa ni Vina. Ngunit tila ba may persang humahatak sa paa niya na manatili na lang sa lugar niya iyon. Naglalaban ang isip at puso niya ngayon sa kung habulin niya ba ang dalaga o hayaan niya na lang ito na umalis at bumalik sa dati niyang naobyo. Mahal niya si Vina ngunit di niya sigurado kung anak niya nga ba ang batang iyon o ano kaya naman hindi niya alam kung anong gagawin niya ngayon. May relasyon silang dalawa ni Brian at alam niya iyon. Alam niya dahil kitang-kita ng mga mata niya kung paano naghalikan ng dalawa
Kitang-kita niya kung paano gumanti ng halik si Vina. Kaya naman hindi siya masisisi ng dalaga sa kung bakit nga ba ganito na lang siya kung mag-react ngayon. Pero paano kung totoo ang sinasabi ni Vina na anak nga niyang bata? Ilang linggo lang nakalipas ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Rebecca. Nung una ay ayaw niya pang sagutin dahil natitiyak niya na aawayin lang siya nito para sa kaibigan niya. Kaya naman nagdesisyon na lang siyang ignorahin ang tawag ng babaeng iyon. Nagpatuloy lang ang pagtunog ng telepono niya, kaya naman hindi kalaunan ay nagdesisyon na rin siyang sagutin ang tawag. Hello? Fuck you. Sigaw agad nito sa kanya na ikinahinga niya na lang ng malalim. Ilang beses akong tumatawag sa numero mo, pero bakit hindi ka malang sumasagot ha? Talaga bang ginagago mo kami ng kaibigan ko? Anong kailangan mo sa akin? Kailangan ka ng mag-ina mo, tang-ina mo. Sigaw nito na muli niyang ikinapikit ng dahil sa tinis ng boses nito sa kabilang linya. Sinugod si Vina sa ospital ngayon dahil muntik na siyang makunan. Muntik nang makunan ang nobya mo, Ryle. Muntik nang mawala sa inyong dalawang anak niyo. And so? And so? Sarkastiko nitong sambit. So ganyan pala talagang ugali mo, mister. Hindi ko anak yan. Alam mo, nakaka-disappoint ka. Kung alam ko lang na magsasuffer ang kaibigan ko ng dahil sa'yo. Sana hindi ko na lang siya pinilit na payagan kang manligaw sa kanya noon. Kung hindi lang talaga ako pakialamera, sana pinilit ko na lang siyang balikan si Brian. Sa halip na magtiis sa'yo. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Ryle kung hindi mapasinghap. At tuluyan na ngang yumuko sa sarili niyang mesa. Hindi niya may pagkakailang. Nag-aalala siya ngayon para kay Vina. Gusto niya mang sumugod sa ospital ay hindi niya rin magawa. Dahil sa kabi-kabilang trabahong nakabalandra ngayon sa mesa niya. Alam niya rin na aasa si Vina. Nabalikan niya ito kapag nakita siya nitong nagtungo sa ospital. Kaya naman sa ayaw man o sa gusto niya, nanatili na lang siya roon sa loob ng opisina niya. Pinatawag niyo po ba ako, sir? Tanong ng bago niyang sekretarya na may isang buwan na ring nagtatrabaho para sa kanya. Pumasok ito sa loob nang sinenyasan niya ito. Pumunta ka sa ospital ngayon. May papaimbestiga lang ako sa'yo. Sino po? Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Bago siya seryosong bumaling sa sekretarya niya. Vina Marie Morales. Sagot niya rito. Namumungay pa ang mga mata ni Vina nang sandaling magmulat siya ng mata. Nung unay, nakaramdam siya ng pagtataka nang mapagtantong nakahiga siya sa isang kwarto. Ang buong akala nga niya ay nasa klinik siya sa campus nila. Pero nang makita niyang dextrose na nakakabit sa kanya at ang hospital gown na suot niya, doon niya lang napagtanto na naka-admit siya ngayon sa ospital. Gising ka na, sad ng nanay niya bago ito malungkot na umitik sa kanya at agad na hinawakan ng kamay niya. Tinawagan lang ako ni Rebecca. Nakarating sa akin kung anong nangyari sa'yo sa trabaho mo kaya nagmadali akong sumugod dito. Doon gumuhit ang luwas sa mga mata ni Vina kaya naman walang ibang nagawa ang nanay niya kung hindi ang suminghap at aruin ang anak. I'm sorry, ma. Na-disappoint na naman kita. Nanginginig ang boses niyang sambit. Malungkot na umiti sa kanyang nanay niya bago siya nito muling hinawakan sa kamay. Huwag kang umiyak. Makakasama sa baby mo iyan. Ngiti nito sa kanya. Please, tahan na iya. Ayaw ko maging pangit ang apo ko sa kakaiyak mo. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Vina kundi ang mangiti habang patuloy pa rin. Naglandas ang luwas sa gilid ng mga mata niya. Kanina lang ay nakarating sa head ang tungkol sa litrato nilang dalawa ni Brian na naghalikan sa loob mismo ng campus. Bagyon sa pinirmahan niya. Nung nanupa siya sa trabaho kaya naman, hindi na rin siya nagtaka pa nang sandali makatanggap siya ng memo galing sa head. Mabilis na kumalat ang litratong iyon sa internet at iyon naging dahilan kung bakit na-trigger siya at agad na bumagsak sa sahig habang nagkaklase sa classroom ng mga bata. Mabuti na lang at nasa maayos na kalagayan ng anak niya ngayon. Ang sabi ng doktor ay kailangan niyang magpahinga pansamantala. Kailangan niya rin ng bagong environment upang hindi ma-stress, kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang sandaling desisyon ng mga magulang niya na dalhin siya sa States upang doon magpatuloy ng pagpapahinga. So, hindi ka na magpapatuloy sa passion mo? Kunot noong tanong ni Rebecca nang sandaling bumisita ito sa bahay nila. Paano ng passion mo? Ang pagtuturo sa mga bata? Paano ng pangarap mo? Pangarap kong malagaan ang anak namin dalawa ni Ryle, Rebecca. Nakangiti niyang sambit. Nainismira naman ito. Simula nang dumating sa akin ang anak ko, wala na akong ibang hiniling. Kung hindi ang mabigyan siya ng magandang buhay. At ang magandang buhay na tinutukoy mo ay nasa States.
Dagdag pa nito na marahan itong tinanguan. Alam mo, hindi mo ako masisisi kung gustuhin ko mang pahirapan yung dalawang nagpahirap sa buhay mo. Kung alam ko lang talaga kung saang luphalop man sila ngayon, baka sinugod ko na sila sa mga lungga nila. Rebecca, kung hindi dahil sa kanila, hindi ka aalis. Dagdag pa nito. Napuno ang usapan nila tungkol sa mga hinanakit ni Rebecca kay Brian at Ryle. Hindi kalaunan ay muling lumipad ang usapan nila sa ibang bagay hanggang sa muli na nang nagdesisyon si Vina na magpaalam na nga kay Rebecca. Babalik ka ha? Paninigurado nito na natatawa niyang tinanguan. Pangako, babalik ako. Babalik kami ng anak namin. Aniya. May 6 na taon ang nakalilipas simula nung mangyari ang lahat. Walang ibang naging kasama sa States si Vina kung hindi ang mga magulang niya. Kahit papaano ay hindi naman siya nakaramdam ng pagkukulang sa pagmamahal ng mga ito sa kanya at sa anak niya. Ultimong pagpapa-ospital sa kanya ng mga anak siya ay ito ang naging kasama niya. Wala man si Ryle sa sandaling magbuntis at mga anak siya sa anak nilang dalawa. Hindi rin naman iyon naging dahilan upang makaramdam siya ng lungkot. Lubos-lubos ngang pasasalamat niya dahil wala man lang siyang asawa na sumusuporta sa kanya. Sandaling dinala siya sa mundo ng anak nilang dalawa. Kahit na papaano ay naroon ang mga magulang niya, nariyan ang daddy niya upang maging tatay sa anak niya at nariyan naman ang nanay niya upang gumabay sa pagpapalaki sa anak nilang dalawa ni Ryle. 5 taon ang anak nilang dalawa. Habang tumatagal ang panahon, mas lalo lamang niyang nakikita ang mukha ni Ryle sa batang lalaki na nakatayo ngayon sa harapan niya. Hindi tulad ni Ryle. Maamang mukha nito tulad niya. Pagkamukha lang sila pero mukhang magkaibang emosyong makikita sa mukha nila. Kung paghambingin mo sa dalawa, tila ba masasabi mo talagang anak siya ni Ryle kahit na sa unang tingin pa lang. Wala po ba akong daddy, mommy? Inosenteng tanong ng batang lalaki. Agad na nakaramdam ng gulat si Vina. Ngunit ginawa niyang lahat ng makakaya niya upang hindi yun ipakita sa harap mismo ng anak niya. Mayroon, Riley. Don't worry. Soon, makikilala mo na siya, okay? Ngiti niya bago niya hinawakan ang maleta ng anak. Sa ngayon, uwi muna tayo sa Pinas. Para silang pagod sa biyahe ng sandaling makauwi na nga silang dalawa sa Pilipinas. Masyadong busy ang pareho nilang mga magulang sa negosyo nila sa States. Kaya naman hindi na rin ito nakasabay sa uwi sa kanila. Ngunit nangako naman ng mga ito na makakasama sila sa pagsiselebrate nila sa Pasko sa Pilipinas. Sa mga taong lumipas ay mag-isa lang pinalaki ni Vina si Riley. Kahit na naging mahirap sa kanyang pagpapalaki rito ay hindi na rin naman iyon naging dahilan upang sukuan niyang anak. Sa katunayan nga ay hindi naman naging sayang pagtuturo niya rito dahil tulad ni Ryle, lumaki matalino, masipag at maunawain ang anak nilang dalawa sa batang edad. Ano nga kayang mararamdaman ni Ryle sa oras na makita niyang anak nilang dalawa? Magugulat ba siya dahil kamukhang kamukha niya ang bata? O baka naman magagalit siya dahil ayaw niya ito makita pa? Speaking of Ryle, kumusta na kaya siya? May bago na nga ba siyang pamilya? Sa bagay, 6 na taon rin naman ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Kaya naman sigurado siya na may bago na itong pamilya. Baka ngayong babaeng nahuli niyang nakapatong sa dati niyang nobyo ang nakatuluyan niya. Hindi na rin siya magtataka kung sakali mang mag-cruise muli ang landas nilang dalawa. Si Ryle? Natatawang tanong Rebecca nang sandaling bumisita siya sa bahay ni Vina kasama ng anak nito na ngayon ay nakikipaglaro na kay Riley. Ano naman ang nakain mo? Bakit hanggang ngayon interesado ka pa rin sa kanya? Gusto ko lang naman malaman kung anong status niya ngayon. Saan ni Vina bago nagkipit ng balikat. Gusto ko makilala ni Riley ang daddy niya kaya wala akong choice kung hindi ang ipakilala sa kanyang daddy niya. Hindi ko naman siya pwedeng ipagdamot dahil anak naming dalawa iyan. Si Ryle? Ano bang pakialam niya kung ipagdamot mong anak niyong dalawa? Naku Vina, kung alam mo lang kung anong ginagawa niya sa mga nakalipas na taon, naku. Baka hindi mo masikmura. Natatawa niyang kwento sa kaibigan. At saka, tigilan mo nga ang pagrarason na kesyo, nakikibalita ka para sa anak mo. Baliw. Hindi ubra sa akin iyan ngayon. Alam ko may nararamdaman ka pa rin kay Ryle hanggang ngayon, Vina. Diyos ko, huwag ako. Porga na ako sa ganyan. Hindi ko ginagawa ang lahat ng ito para sa sarili ko, Rebecca. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Utot mo. Saan ito bago nagdesisyong umimid ng pabiro sa kanya? Nakatunayan nga lang ay talagang gusto niyang malaman kung ano nga bang status ng buhay ni Ryle ngayon.
Hindi naman sa pagiging chismosa. Gusto niya lang malaman kung ano nga bang tunay na status ng buhay ni Ryle. At nang sa ganun ay, mapaghandaan niya na kung paano niyang ipapaliwanag sa anak niyang lahat. Aminin man niya o sa hindi ay, hanggang ngayon ay interesado siya. Oo, naroroon sa puntong interesado siya pero hindi naman umabot sa puntong gusto niyang makipagbalikan pa rito. Gusto niyang maging civil sa pagkipag-usap kay Ryle. At hindi niya magagawang lahat ng iyon ng biglaan. Tulad na lang ngayon. Pwede bang lumingon ka sa... Agad na nangunot ang noo ni Ryle nang makita niya isang batang lalaki na ngayon ay walang ibang ginagawa. Kung hindi ang manatili na lang na nakatayo sa harapan niya. Inosente lang ito nakatitingnan sa mga mata niya habang may hawak na ice cream cone sa kaliwang kamay. "Excuse me, sir." Sagot nito. Agad na umangat ang labi ni Ryle lalo na nang maramdaman niyang interesado siya sa batang lalaki na sa harapan niya at nakatingala sa kanya. Tila ba nakaramdam niya siya ng tuwa at panlalamig lalo na nang maalala niyang sarili sa batang nakatayo ngayon sa harapan niya. Naroroon sila ngayon sa mall. Sa katunayan nga lang ay may kikitain sanang kaibigan si Ryle sa mall na iyon. Nawala lang siya sa focus nang makita niyang batang kamukhang kamukha niya. "Kapatid mo?" Tanong ng mata ng babae na naparaan na nakangiti niyang inilingan. Magkamukha kasi kayong dalawa." Sad nito bago ngumiti at umalis na ng lugar na iyon. Walang ibang nagawa si Ryle kundi ang lumuhod sa harapan ng batang lalaki na ngayon ay walang ibang nagawa kundi ang inosente na lang na nakalingon sa kanya. "What are you doing here? Are you lost?" Tanong niya na hindi naman ito kinibo. "Mukhang nawawala ka. May kasama ka ba ngayon?" "May kasama po ako, sir. Kasama ko po ang mami ko." Sagot nito bago gumuso sa harapan niya. "Sa katunayan nga po ay may pupuntahan po sana ako. Nakaharang lang po kayo sa daanan ko." Dahil sa sinabi nito ay walang ibang nagawa si Ryle kung hindi ang matawa. Bago niya ginulong buhok ng batang lalaki na ngayon ay walang ibang nagawa kundi tumitig sa kanya ng mata sa mata. "I'm sorry. Gusto mo ba ng accompany?" "No, sir." Walang ibang nagawa si Ryle kundi ngumiti sa harapan ng bata na hanggang ngayon ay nakamasid pa rin sa kanya. Hindi rin may pagkakailan ni Riley na maging siya ay nagulat rin dahil tila ba hawig na hawig silang dalawa ng lalaking nasa harap niya. Para bang nakaharap siya sa salamin habang nakatitig siya sa lalaking nasa harapan. Posible nga ba na maging ganito ang mukha niya sa oras na magkaroon siya ng edad sa pagdating ng panahon? Is that so? Muli nitong saad bago umayos sa pagkakaluhod sa harapan niya. "Who is your mom? Where is she?" Bago pa man makasagot ang batang kaharap niya ay narinig niya ng familiar na boses na iyon na matagal niya na rin hindi napakinggan. Agad na naistatwa si Ryle sa pagkakaluhod niya nang makita niyang dating nobya na ngayon ay walang ibang ginagawa kung hindi ang nakangiting maglakad patungo sa batang kaharap niya. "Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang alis dun sa PlayStation? Munti ka nang mawala. Buti na lang at may nakakita sa'yong matanda kanina." Saad ni Vina bago siya nakangiting yumuko sa anak at maraang hinaplos ang pisngi nito. "Let's go?" Muling bumaling si Riley sa lalaking nakalod sa harapan nilang dalawa. Kaya naman walang ibang nagawa si Vina kung hindi ang nakangiting bumaling ng tingin dito. At agad na naglaho ang ngiti sa labi niya nang sandaling magkrus ang mga mata nilang dalawa ni Ryle. "Ryle?" Utal niyang sambit. Halos masamid pa sa pagbanggit sa pangalan nito. "What are you doing here?" Tumayo sa pagkakalod si Ryle bago bumaling ng tingin sa dalawang may 6 na taon niya na ring hinahanap. Simula nang malaman niya mula kay Rebecca na tuluyan nang nagtungo si Vina sa ibang bansa, ay doon niya lang napagtantong nagunaw ang mundo niya nang dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Maski kailan ay hindi niya inakalang dadating din siya sa puntong ito. Ang buong akala niya ay sa libro lang nagkakaroon ng ganitong klase ng senaryo at plot twist. Sa realidad din pala, hindi niya rin inaasahan na maging sa kanya ay mararanasan niyang ganitong klase ng senaryo na minsan niya na rin tinawanan noon. May kinita lang. Sagot niya bago napakamot sa ulo ng dahil sa pagkabigla. "I see. Kasual na sa ni Vina sa kanya. Asawang ba or girlfriend ang kikitain mo?" "It's just a friend. A male friend." Sagot niya bago namumula ang mga mata niyang bumaling ng tingin sa dating nobya. "I don't do girlfriends. Sa katunayan nga wala akong girlfriend ngayon." "Imposible." Natatawang biro ni Vina sa kanya. "Ikaw? Walang girlfriend? Are you kidding me?" "Yeah, nagsasabi ako ng totoo, Vina."
Hindi na ako nagkaroon ng girlfriend simula nung naghiwalay tayong dalawa. At nito, dahil kinaiwas ng tingin ni Vina, napansin naman ni Ryle na hindi komportable si Vina sa usapan nila, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang baguhin ang topic nilang dalawa. Ikaw ba? For sure, you're already married. Na, walang ibang priority ngayon kung hindi ang pag-aalaga sa anak ko. Saan ni Vina sa kanya bago nagdesisyong lumingon sa bata at agad nang ngumiti rito. Riley anak, hindi ba't nasabi mo sa akin dati na gusto mo makilala ng personal ang daddy mo? Well, tadhana nang gumagawa ng paraan para mag-cross ang landas yung dalawa. Yumuko siya sa anak bago muling bumaling kay Ryle nang may ngiti sa labi. Riley, this is your biological father, Ryle. Ryle, this is your son, our son. Nang dahil sa narinig ay, walang ibang nagawa si Ryle, kundi ang tagong luhang nanunubig sa mga mata niya bago siya nanghihinang lumuhod sa harapan ng anak nilang dalawa ni Vina. May 6 na taon ding nasayang nang dahil sa maling akala niya noon. Kaya naman ang sandaling dumaloy ang mainit na luha sa gilid ng mata niya nang dahil sa saya. Hindi na rin naiwasan ni Ryle ng papahagulhol sa harap mismo ng anak nilang dalawa. Ikaw po ang daddy ko? Tanong ni Riley sa kanya bago ito yumakap sa kanya ng mahigpit na ginantihan niya. Nice seeing you, Dad. Anak ko. Hagulol niya sa balikat nito na malungkot lang nginitian ni Vina. I'm sorry, anak ko. Babawi ako sa'yo. I'm sorry, Riley, anak. I'm really sorry. It's okay, Dad. Mahina nitong sambit. Bago itong ngumiti at tinapik sa balikat ang lalaking walang ibang nagawa, kung hindi yumakap sa kanya. Lahat ng bagay sa mundo may dahilan. Your feelings are valid to that. Naiintindihan po kita. Sandaling kumalmay, doon lang nagdesisyon si Vina at si Ryle na pag-usapan ng tungkol sa pamilya nila. Doon lang nagkaroon si Ryle ng pagkakataon na humingi ng tawad sa hindi niya pagtanggap agad kay Riley noon. At sa ginawa niyang pananaboy kay Vina noon. Ipinaliwanag niya rin ang ginawa niya noon kay Gail, kaya naman kahit na masakit para kay Vina ang balikan ng lahat ng iyon, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang i-digest lahat ng iyon ngayon. Inamin sa akin ni Brian lahat-lahat ng nangyari sa inyo. May 1 taon ng pagkatapos mong umalis patungong Amerika. Saan ni Ryle? Naroroon sila ngayon sa gilid ng dalampasigan habang pinagmamasdan nilang paghampas ng alon malapit sa direksyon nila. Kasalukuyan nang nakikipaglaro si Riley sa mga batang naglalaro sa malayo, kaya naman doon lang din nagkaroon ng chance ang dalawa na mag-usap tungkol sa nakaraan. Inamin niya sa akin na nakaplanong lahat ng nangyari. Na-frenain up ka lang niya nang humalik pabalik sa kanya. Hindi ko siya hinalikan pabalik, Ryle. You forced me. Pagtatama ni Vina na marahan niyang tinanguan. That day, sinabi niya sa akin kung pwede ko ba siya kausapin ng maayos. For the last time, tinanong niya ako kung buo ba ang desisyon kong putulin ang connection ko sa kanya. And I said yes. Hindi ko alam na may plano pala siyang halikan ako, kaya hindi ko na siya nagawa pang iwasan. I'm sorry kung hindi pa ganun kabuo ang tiwala ko sa'yo, Vina. It's okay. Nakaraan na rin naman ang lahat. Sagot ni Vina sa kanya. And besides, open naman ako for co-parenting. Hindi ko naman sa ipagdadamot ang anak nating dalawa dahil may karapatan ka naman sa kanya. Co-parenting? Natatawang saan ni Ryle. Naanimong biro ang salitang pinakawalan ni Vina sa kanya. I'm not open for co-parenting, Vina. I'm sorry. Ang sabi mo, gusto mo ayusin ang lahat. Pero hindi co-parenting ang nakikita kong rason para maayos ang lahat, Vina. Sad ni Ryle na ikinatikom ng bibig niya. I'm not open for co-parenting dahil liligawan kita, Vina. Liligawan kita ulit. Bahagyang natigilan si Vina bago siya natawa sa narinig mula sa dating nobyo. Wala namang nagawa si Ryle o hindi ang magpeke ng ngiti sa kanya. Wala na akong nararamdaman para sa iyo, Ryle. That's completely fine, Vina. At inaasahan ko na sasabihin mo ang tungkol sa bagay na iyan. Saan ni Ryle bago bumaling sa kanya at matamis na ngumiti. Sa ganito rin naman tayo nagsimula nung una, hindi ba? Tahimik ka. Medyo mailap. Walang interes. Hindi ko alam kung magpapatulong ba ako ulit kay Rebecca o ano. Hindi na. Huwag ka nang magpatulong sa kanya. Natatawa niyang sambit ng tinawanan naman ni Ryle. Wala kang ideya kung gaano kayang kinamumuian nang dahil sa nangyari. Alam ko ang lahat, Vina. Wala ka rito nung ulit-ulit niya akong minura sa pag-alis mo. Sad ni Ryle na kinatawa nilang dalawa. Ganun talaga ang buhay.
Pinagmasdan nilang dalawa si Riley na ngayon ay abala sa pakikipagtawanan sa mga batang kalaro niya sa dalampasigan. Doon lang bahagyang napangiti si Vina. Marahil nga'y nakuha nitong mukha niya sa tatay niya. Pero hindi niya may tatangging nakuha nito sa kanyang ugali at ang paraan ng pagngiti nito sa ibang tao. Hindi na rin siya magtataka kung lumaki man itong mabait tulad nilang dalawa ni Riley. Handa akong maghintay kahit na gaano pa yan katagal, Vina. Muling dagdag ni Riley. Maghintay ako, this time. Kayong dalawa ng anak natin ang aalagaan at liligawan ko. Hindi mo na kailangan manligaw pa, Riley. Saan ni Vina? Palibhasa kasi, alam mo na kung paanong kukuhanin ng kiliti ko. Kumunot ang noo ni Riley sa kanya, kaya naman wala ibang nagawa si Vina. Kuwindang ngumitis sa kanya. Walang nagbago sa lahat, Riley. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Even so, sad ni Riley bago siya lumapit sa nobya at marahan itong niyakap at hinalikan sa noo na ikinangiti naman ni Vina. Araw-araw pa kitang liligawan. Papakasalan kita sa lalong madaling panahon at nang hindi ka na makatakas pa sa mga kamay ko. Araw-araw kitang pipiliin at liligawan, Vina, Marie. I love you, Riley. Bulong niya sa isip niya. Bago binaon ng mukha niya sa dibdib ng lalaki na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi yakapin siya ng mahigpit. Maraming nasisirang relasyon ng dahil sa maling akala at maraming nagkakabalikan ng dahil sa tiwala sa isa't isa. Walang relasyon nagtatagal kung pareho kayong walang tiwala sa isa't isa at walang pamilyang nasisira kung hindi kayo naniniwala sa maling akala ng iba. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ano yung natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. What are you doing here?